Yan, ganyan siya. So, ulitin ko lang po ha. Sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon na na-promote, kailangan nyo na pong sobrang ipag-pray at sobrang i-realize na hindi ka po na-promote para sa wala lang. Binibigyan ka lang siya si Lord na may matutunan ng bagong bagay. Whether bago ka dito, or sabihin natin, hindi ka pa sobrang magaling dito, or sabihin natin, hindi ka sobrang confident pa dito, or sabihin natin, marami kang hindi magandang experience dito. Okay? But this time, sinasabi ko palagi, si Lord palagi siyang may purpose kung bakit pinromote ka niya. At ikaw nakausap mo ngayon na promote, ayaw na ayaw mo masayang yung promotion mo. Whether you like it or not, kahit ayaw mo, pinromote ka Lord kasi may nakahandang magandang destiny sa'yo. Okay? Palakpakan mo sarili mo, kapag-kapag mo. So, tanggapin mo hindi, nasa iyo na lang yun, pero kung tinanggap mo yan, maniwala ka sa akin, napakaganda ng magiging future mo kapag niyakap mong in-embrace mo yung pinagkaloob sa opportunity. So, we will build the business together. Kasi, bakit? Kasi sa buhay natin ito, palagi importante yung ngayon eh. Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, anong kailangan mo ngayon, kung ano yung pinag-pray mo ngayon, at kung anong pinagbubuhusan mo ng panahon ngayon, may impact mo yan sa magiging future mo. Kaya check mo ngayon yung ginagawa mo ngayon. Okay? May gusto ka bang maabot sa buhay? Nangangarap ka para sa pamilya mo? Pero tignan mo yung ginagawa mo ngayon. Kung ang new image, ang ginagawa mo ngayon, tignan natin baka ito po yung kadugtong ng future. Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun po yung maging opportunity para mabuo yung better future natin. Okay? So next, sorry po. Dito na lang po. Ayan. So malaki ako eh, di ba? So para po sa simpleng realization lang naman po na bago tayo tumawid sa business kasi malaking bagay po ito sa mga taong kasi hindi naman lahat po kasi talagang magkaka-chance magkaroon ng negosyo. Hindi po lahat magiging construction company owner. Hindi lahat magkakaroon ng restaurant. Hindi lahat magkakaroon ng magandang sahod o magandang trabaho o makakapag-abroad bilang sabihin natin mataas ang kanyang income bilang OFW. So, hindi lahat. So, itong realization na simple na to, na-appreciate po ito ng mga taong hanggang ngayon, buhay pa yung pangarap nila, pero hindi nila alam kung paano nila mabubuo. Yung mga estudyante yan, dami kong hawak. Mga kabataan na sila mismo hindi nila masagot kung paano sila yayaman kasi hindi nila makita yung opportunity, pero pagdating po sa realization ito, talagang meron pa palang chance. Sa mga nanay at tatay po na pagod na sa trabaho, pero hindi sila tumitigil para magsibag, pero wala pa rin sobrang katuparan ng pangarap. And even dun sa mga sabihin natin mga nasa senior years na hindi lang po yung pangarap nila yung pinagsisipagan nila yan, kundi yung pagmamahal nila sa mga iiwanan nilang legacy. No? So, ito po yung isang simple realization na ang isang tao nangangarap talaga. Wala pa ako nakitang tao walang pangarap. Ewan ko kung tao yun kapag hindi siya nangangarap. So, wala pa ako nakitang tao. And para po sa simpleng tao, I think ito po yung normal na pangarap ng tao eh. Magkaroon ng bahay at lupa, magkasasakyan, magka-savings, o kaya naman kung may anak siya, mapapagod niya.